kung bakit pati buong pamilya niya pinagkanulo niya. Well, sabi na nga po ni Sandro Marcos dahil sa politika. Pero may binabanggit din po dito si Larry Gadon. Actually, trending si Larry Gadon talaga ngayon. Diba? So, ito yun eh. Oh. So, sabi ni Larry Gadon dito, kaya nag-iingay, Larry Gadon says Bagman to expose Amy Marcos. Oh, may Bagman pala si Amy. May bag. Actually, akala nyo chismis lang to. Hindi ah. May pinanghugutan to si Larry Gadon. Papakita ko sa inyo. Oh. So, sabi dito, Gadon claim this is the reason why Senator Amy Marcos is attempting to destroy her brother, President Ferdinand Marcos Jr. During Wednesday rally against corruption, Senator Marcos accused President Marcos of using illegal drugs. Oh, bakit kasi meron kang nauuliningan? Nauulinigan, ano yun? Di ba? Ang lalim ng Tagalog niya, no? Nauulinigan. Na yung iyong bagman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Sa aking pagkakaalam, sa mga media circle ay malapit nang kumanta ang yung bagman dyan sa Ilocos. Yung mga DPWH project na yan, he said. Tandaan natin mga kababayan, no? May balita po talaga na karamihan po talaga ng mga proyekto sa Ilocos Norte, ang may hawak Diskaya. So, dun pa lang, di ba? Dun pa lang. Medyo ano na. Mapapaisip na tayo. Bukod dyan, ito pala. Ito yung video ni Gadon. Buti na lang, hindi ka binura ni Gadon. Di ba? Buti hindi ka tinawag na bobo ni Gadon. Mabait na si Larry Gadon ngayon eh. Utak mo, Amy. Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Oh, bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bagman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Sa aking pagkakaalam, sa mga media circle, ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. O yan ha. So ngayon, baka sabihin na naman ng mga DDS, wala yan si Gadon. Gumagawa na ng chismis yan. O malamang ganyan sabihin ninyo eh. Yung mga DDS po na kasi mga tanga po yan. Hindi marunong mag-research. Ngayon, syempre research po natin. Meron bang pinanghuhugutan si Gadon? Actually, mga kababayan, walang yan. Merong insertion si Amy. Ayan, no? Oh. Last month pa na balita ito, October 7, 2025. Siyempre, pag may insertion, posible nga pong totoo ito. O, di ba? O, budget issues faced by Senator Amy Marcos likely due to insertion. O, may insertion ka. Hindi lang to kumanat masyado kasi nakafocus po tayo kanila Joel, kanila Cheese, di ba? Kanila Jinggoy. May insertion po si Amy. Oh. Ayan oh. Oh, sabi dito. Mahaba lang to ha. Sabi dito. Oh, Malacanang on Tuesday. Attributed budget delays encountered by Senator Amy Marcos to possible congressional insertions. This after Marcos raised concern over her budget request being marked as FLR for later release, even calling it is a First Lady reject. O, diba? So, meron palang FLR si Amy Marcos for later release. So, due to insertion, ngayon, ang sabi nga po ni Amy Marcos, pinagbintangan niya pa si First Lady Lisa Marcos na si Lisa Marcos na po yung nag-reject ng budget. Kita mo katangahan nito ni Amy Marcos. Anong kinalaman ni Lisa Marcos sa budget ng Pilipinas? Di ba?
naman ni ano doon, ni Lisa Marcos doon. Oh. So dito mga kababayan, dito po magpaparatibay, doon po sa sinasabi po ni Larry Gadon, na posibleng may bagman talaga. Oh, the press briefing, Palace Press Officer Claire Castro called on the public officials to refrain from making baseless insinuations without evidence. Nothing that this is undermine the government's work. Unang-una po, sabi niya, kung sinasabi niyang siya ay nag-request, inamin po ba niya na may insertion na siya ngayon yung gustong niyang iparelease? Oh. Di ba? Mga kababayan, no, malamang alam nyo na ibig sabihin ng insertion. Yung insertion, mga kababayan, ito po yung hindi po dumaan sa first reading, second reading, third reading. So, nagpa-insert pala si Aimee. Di ba? Oh. Alam, may Shopee ako. May Shopee. Gusto mo, ano ba? Ngayon ko pa naligo. So ngayon mapabayan. Wait lang ah. Wait lang. Okay. May Shopee ako. May parcel ako. Bayaran mo muna yung parcel ko ha. Akin na tayo eh. So ngayon mga kababayan, bukod nga po dyan, kung magsalita ito si Aimee Marcos, akala mo naman napakalinis. No? Kasi ito ito naalala nyo to. Ito. Saan ba yan? Ito. Yan. Oh. House body size Aimee Marcos, boyfriend. 2 others for contempt. Oh, yan ha. Oh, may boyfriend po si Aimee Marcos. My boyfriend! Hindi ito tungkol sa boyfriend. Hindi ito tungkol sa boyfriend. Oh. So, bukod dyan, sabi nga dito, no? Sabi dito, oh, the House Committee on Good Government and Public Accountability on Monday, di ba? Cited in contempt Mark Chua, a Singaporean businessman, and longtime boyfriend. Ilocos Norte Governor Aimee Marcos for repeatedly snubbing the probe on the alleged tobacco funds misuse of the provincial government. Oh. So may pangungurakot po si Aimee. 2017 po ito, panahon ni Digong. Alam niyo kung bakit hindi ito naungkat? Kung bakit ito hindi ito nagtuloy-tuloy? Paano magtutuloy-tuloy yan? Magkaibigan sila ni Digong. At syempre, real talk din naman mga kababayan, paano din naman matutuloy ngayon yan kung kapatid ni Aimee presidente? Walang yata si Aimee, walang utang na loob eh. Pasalamat ka pa nga eh. Yang kaso mo na yan, hindi umuusad eh. O paano ngayon kung binisit mo ngayon yung kapatid mo? Paano kung reviewin yan? Paano kung halukayin yan? O, kasama mo yung boyfriend. O, para sa'yo makukulong. O, di ba?